Samahan niyo po ako sa panalangin muna. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Father God, puri katakilan ka po sa aming buhay, Lord. Maraming salamat po sa umaga nito, Lord. At maraming salamat sa iyong biyaya, Lord, sa inyong mercy na kami po ay nakarating dito po, Lord, upang makinig ng inyong salita. Father God, nawa po ang mensahe nito, Lord, ay matimo sa aming puso, sa aming isipan, Lord. Father God, ikaw pa rin po ang inasahan, Father God, na magbigay nito ng mga applications sa aming buhay. Father God, maraming salamat po muli sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang mensahe ng Lord sa umagang ito ay pinagatan natin simple truth for simple people. Yeah. Simpleng katotohanan para sa simpleng tao daw. Yun ang yung pamagat. Alam niyo po yung Corinth, isa po siya isang leading Greek city at the time ni Paul. At marami pong at that time maraming philosophical schools sa buong Greek, kasama na po yung sa Greece, kasama na po yung Corinto. Sumulat po si Paul sa mga taga-Corinth, sa mga kapatid natin doon, mga bago silang Kristiyano. So sumulat siya doon kasi po maraming suliranin yung Corinto. Pag binasa natin yung first few chapters ng 1 Corinthians, ang ina-address po ni Paul doon ay puro problema. Marami siyang concerns doon. At isa na nga po yung pag-aaralan natin sa umagang ito. Yung mga Grego, yung mga taga-Corinth, taga-Athens, sa ating pag-aaral, yung mga taga-Corinto, ay masyado silang minamagnify nila yung kanilang intellectual heritage. Dahil po maraming philosophers sa kanila at that time, yung nakapaligid sa kanila ng mga philosophical schools. Very proud sila bago sila naging Kristiyano, kung ano po pinanggalingan nila. At very proud sila, nung naging Kristiyano na sila, yung intellectual heritage nila, na nais nilang, yung gospel ng ating Panginoon, ay ilagay po nila doon ang Greek philosophy nila. I-fit in nila yung gospel sa Greek philosophy. So, ang standard at that time, yung rhetorical na pananalita. Naalala niyo ba yung sa English, yung Greek literature? Nagtataka nga ako, bakit pinag-aralan yung Greek literature, mga Pilipino naman tayo, di po ba? Wala tayong kinalaman, pati yung mga Ming Dynasty, wala naman tayong kinalaman sa China. So, napagtanto ko, yung rhetorical na pananalita, yung patalumpati na pananalita. Yun yung kalakaran noon. Kasi yung sa public speaking, yung patalumpati sila magsasalita at yung persuasive na pananalita. Hindi lang po patalumpati, kundi mapanghikayat dapat ang iyong pananalita. Kaya nga po siguro naalala ko sa English, sa Greek literature, kaya nga siguro yun ang style natin. Hindi po ba? Kahit ngayon, makikita mo sa TFC o sa YouTube, makikita mo yung mga taong patalumpati magsasalita. So yung gospel ng ating Panginoon ay nais i-present ni Paul na simple. Hindi siya yung nais ng mga taga-Corinto na yung style na gusto nila. Kaya nga po, nire-reject nila po yung gospel dahil sa stilong yon. Hindi lang po nire-reject nila yung gospel dahil sa style ni Paul, kundi nire-reject nila yung mensahe itself. Malalaman natin kung bakit mamaya. So, natural lamang sa mga taga-Corinto na mga Kristiyano at saka hindi Kristiyano na taga-Corinto, natitingnan po yung gospel according sa kanilang kultura. Di po ba? Tayo man din mga Kristiyano, if you are observant enough, makikita natin within our GFCM family, may mga Kristiyano na nais po i-fit in ang kanilang kultura sa Kristyanismo. Naalala ko po nung ako ay naging kabahagi ng School of Workers 1 sa taga-grades na mga estudyante, yung how to lead the Bible study. Pagkatapos na mag-present ng isang kapatid na babae ng kanyang topic, sabi ng isang taga-score doon sa grade, sabi niya, alam mo ba yung inyong mali? Ako naman, hindi ko maisip kung ano ba yung ibig sabihin ng mali ng kapatid na yun, yung nag-present. Yung kapatid naman, parang ang mukha niya blanco.
Sabi ng taga-score, sabi niya kasi, nakapatikwato ka habang nagtuturo. Eh, babae yun. Alam niya na yun kung sino siya. Tapos, nakikita natin, ang ating kulturang Pilipino, pinifit in natin doon sa Kristiyanismo. Na wala namang kinalaman yung kultura natin doon. Nakuha natin? So, ganun din po ang problema ng mga taga-Korinto. Hindi nila matanggap yung gospel dahil po hindi nag-fit in sa kanilang kultura. Marami pong tao po kahit hindi sa Korinto, kahit ngayon, hindi matatanggap ang gospel dahil po nananaig kung ano yung kinalakihan natin. So, paano ba ni Paul present po yung gospel? Sabi niya sa verse 17 and 18 ng teksto natin. Basahin natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go! Who are able to receive the simple gospel, those who do not depend on worldly wisdom. For Christ is sent me to baptize, but he preaches the gospel, not with words of wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So may may controlling question. Who are able to receive a simple gospel? Si Paul nais na i-present yung gospel, yung simpleng pamamaraan. Makikita natin ang sabi doon, for Christ did not send me to baptize. Ang sabi doon, si Paul, sabi niya, kinokontrast niya yung preaching the gospel at words of human wisdom. Si Paul po, kilala natin siya. Siya ay apostle, siya po ay preacher, no? Siya po ay founder ng maraming churches kasama na yung Corinth. So sa kanyang pag-evangelize, paghahayo niya, ay hindi siya po gumagamit ng rhetorical na pananalita, yung patalumpati na pananalita. So yung style ni Paul, na straightforward na gospel, ay ayaw nila. Sabi dito nga, sa ating text, not words of human wisdom. Si Paul, naka-experience siya po ng mga clash ng ideas with bagong mga kapatid at yung mga hindi pa nating kapatid sa Korinto. Sa Greek na culture kasi, yung oratorical na performance, ay in-esteem nila masyado ito. Parang ito yung isang science ng rhetoric. Actually, ito ay an art, yung patalumpati na salita. It is an art, no? It is a science. Ang mga taong nagsasalita in public ay dinajudge nila according sa standard nito. So, si Paul, alam natin siya, sabi natin preacher, apostle, at alam din natin, pag binasa natin yung buong epistles niya, siya ay din ay philosopher. Pero hindi niya ginamit na ang style niya as philosopher, no? It is vital to maunawaan natin na si Paul, hindi siya nag-preach ng gospel as Paul the philosopher. Kundi si Paul as the messenger of God. No? Kaya nga po, marami siyang nagiging kaaway, no? Ang message ni Paul ay simpleng-simple. Ang core message niya ay si Jesus ay yung Messiah. Siya ay nabuhay, namatay para sa ating mga kasalanan, at sa pangatlong araw siya ay nabuhay. That simple. At hindi ito matatanggap ng mga taga-Korinto. Alam mo po, yung pag binasa natin yung Corinthians, at all throughout his epistles, makikita natin na ang style ng preaching ni Paul ay simple lang. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:3 and 4, yung dulo ng 1 Corinthians, for what I have received, I pass on to you as first importance. Sabi mo sa kapatid mo, first importance. First importance. That Christ died for our sins according to the Scriptures.
that He was buried and He was raised on the third day according to the Scriptures. First importance. Alam niyo po si Peter Tanchi, marami nakakilala sa kanya. Si CF. Nung in-interview sa noon, bago pa lang yung CCF, in-interview siya. Hindi pa ganung kalaki yung CCF na kilala natin ngayon. Tinanong siya, paano ba kayo nag-umpisa? Napakaganda po ng sinabi ni Peter Tanchi. Sinare ko na to sa ating pastor, sinishare ko na to sa ibang mga kapatid. Pasensya na, maririnig niyo ulit. Sabi niya, gusto ko maging simple lang ang ating gawain. Nakausap niya kanyang mga pastors. Simple lang ang ating mga gawain. Ayaw ko ng complicated na gawain. Ayaw ko ng masyadong maraming problema. Dalawa lang po ang gagawin natin para maging simple. To reach out the lost and to teach them. Saan nakuha ni Peter Tanchi yun? Alam natin. Sa Matthew 28. Go and make disciples and teach them to obey. Dalawa lang, sabi niya. Sabi niya, pag hindi natin na magagawa ang dalawang ito yung pinakagusto ko sa sinabi niya. Ang focus ng taong nasa kay Kristo. Sabi niya, pag hindi natin na magagawa ang dalawang ito, of course, alam natin, maraming gagawain sa church, hindi lang po yung evangelism at teaching. Sabi niya, pag hindi natin na magagawa ang dalawang ito, huwag natin gawin ang iba. Tayo dito, marami tayong ministry sa cooking, marami hindi marunong magluto, at sa kaluluto, sumarap ang pagluluto, at tingnan natin yung mga tiyan natin. Ganun ang resulta. Sumarap na nagluto. Pero alam mo yun, yung cooking ministry is not the gospel. Marami tayong oras, panahon, pera ang na-spend natin sa ating fellowship ngayon. 3 months, going 3 months na. Tayo ay naglalaro, no? Marami tayong nag-enjoy tayo. But our fellowship is not the gospel. It's not of first importance. Ang ating po yung ating mga ministries natin na iba dito. Marami tayong ministry. Including ngayon ng pagkakawang gawa natin. Personal na kawang gawa. Kung minsan masyado tayong maawain. At yun, mabuti yun. Di po ba? Mabuti yun, maawain tayo. At tinitingnan natin lagi ang ating pananalita kung paano hindi masaktan ang ating mga kapatid. Kung hindi masaktan yung mga taong nakapaligid sa atin. Mabuti yun. Pero ang mga yon is not the gospel. I'm amazed sa mga kapatid natin dito from bago to matatagal na laging-lagi na lang ang gospel at saka growing in Christ ay pinaghahalo parang spaghetti. Parang lugaw, hindi maintindihan. Hindi alam nila kung saan yung boundary noon. First importance is knowing Christ, salvation. Second importance is growing in Christ. Nagkakaunawaan tayo? Amen po ba? Amen. Alam mo po gaano man ka-pure ang ating intention sa ating thoughts and feelings para doon towards sa kapatid, tandaan natin, it is not the gospel. Ang lahat ng nabanggit na mabuti yon at ito ay para sa atin so that we will grow in Christ. But it is not the gospel. First importance is the gospel. Amen po ba? Alam niyo po, ang Kristyanismo po ay hindi lang siya primary philosophy, pero may mga philosophical aspeto siya. No? Hindi lang po siya, it's not even, of course it is a religion, but it is more than a religion. Ang Christianity po ay based siya sa historical facts. Bagitin natin, historical facts. Alam mo po, ano ba yung first module ng natin? So one, character formation. Ang isa doon sa mga tinatanong, what is the Bible? Di po ba, naalala nyo? Yun yung
Sa SOAD, sino nag-graduate niya sa SOAD? Meron ba? What is the Bible? Ang sabi doon, ang description ng Bible, it contains science, but it's not a scientific book. It contains philosophy, but it's not a philosophical book. It contains literature, but it's not a literature book. It contains history, but it's not a history book. Ibig sabihin, ang mga bagay na banggit na yon, dapat natin malaman. Gets natin? Kaya po, hindi pwedeng sabihin natin, bakit ka naniniwala kay Kristo na pako siya na buhay? Kasi yun ang aking pananiwala. Hindi po pwede yun. Si Paul, alam niya na si Kristo, by historical facts, siya ay mayroong taong Kristo, siya may taong Kristo na pinako, namatay, at nabuhay. History, nalaman niya yon. Hindi by faith. Ang faith ay pumapasok lamang sa mga bagay na hindi natin maunawaan. Si Paul po doon siya dinala. By the information na alam niya, at saka information na hindi niya alam, kaya nagkaroon siya ng faith. Yun po ang faith natin sa mga information natin hindi alam. Pero it is enough faith na maniwala tayo sa Diyos sa kay Kristo kasi siya po ay nabuhay through history. Kaya po, napakababaw po ng ating panampalataya kung sasabihin natin ay naniwala ako by faith. Ibig sabihin, mayroon pa tayong gagawin. Kikilanin pa natin ang ating Panginoong Jesus. Kung ano ang ginawa niya. Kung ano ang buhay niya. Kasi kung hindi natin alam yon, mababaw ang ating panampalataya. Mababaw ang ating pagkakilala kay Kristo. Kahit po 50 years ka na Kristiyano, kung hindi mo ma-explain ang mga bagay na yon, mababaw kang Kristiyano, mga kapatid. Ang malalim na Kristyanismo ay kilala kung sino si Kristo. Amen po ba? Amen. Hindi po kung ano po ang nasa isip lang natin. Most of the time, naka-confine tayo doon sa isipan natin kung anong pagkilala natin kay Kristo. Hindi po yun. We must know Him through the history na mayroong Jesus Christ na namatay at nabuhay para sa ating mga kasalanan. Palakpakan natin na si Lord. Hallelujah. Alam niyo po, si Paul, hindi niya po pinaganda ang kanyang mensahe, yung naging pinagbigyan yung mga taga-Korinto. Hindi patalumpati yung kanyang mensahe. Alam mo po, by experience ko to. Pag lalo kong pinapaganda yung gospel sa pagsasalita, pag-share, lalong lumalabo. Experience na yon? Lalong lumalabo. So, ganun din si Paul. No? Kaya nga po alam ni Paul ito, parang pag pinaganda niya ito, lalong lalabo itong gospel. Nawawalan po ng kapangyarihan ng cross ni Kristo. Okay. Okay. Alam ni Paul na yung kanyang mensahe sa Korinto ay parang foolishness para sa kanila. Sa verse 18, yung sinasabi doon na foolishness, ay yung sa Greek word, ay moria. Doon natin makikita yung nag-derive ang English word na moron. O foolish, o stupid. Ang foolish sa Tagalog ay hangal. Ang stupid, bobo. Yon. Stupid, bobo. No? Foolishness. Yan po ang assessment ng mga taga-Korinto kay Paul. Alam niyo ba bakit ganun ang assessment ng mga taga-Korinto kay Paul? Gusto niyo malaman? Tanungin niyo ako. Bakit? Ginigising ko lang kayo. At ganun din naman, alam niyo po, ganun din ang mga assessment ng mga intellectual sa mga Kristiyano. Alam niyo ba yon? Kung hindi niyo alam, ibig sabihin, hindi pa kayo napakapag-share ng mga gospel sa mga intellectual ng mga tao. Si Richard Dawkins, kilala si Richard Dawkins? Yes.
isa po sa mga leading atheists, na siya po ay napakatalino, kahit si Stephen Hawking, siya namatay na po, sila po yung mga atheists na grabe na lang kung paano kutsain ng mga Kristiyano. Hindi nila nakukutsain Muslim, baka patayin sila. Pero Kristiyano, okay lang sa kanila kutsain. Alam niyo po, ang para po sa mga taga-Korinto, ang resurrection, ay ito ay kahangalan. Hindi sila naniwala dito. Ang resurrection, sa resurrection, pagka naniwala sa resurrection, ito ay hindi para sa mga sophisticated na tao. Hindi para sa mga educated. Hindi para sa mga worldly men and women. Pero kahit gaano ang reaction ng mga taga-Korinto sa message ni Paul, ang sabi ni Paul, sabi niya, yung sa verse 18, to us who are being saved, it is the power of God. Actually, ang dinidismiss ng mga taga-Korinto na foolishness, ito po yung tunay na wisdom. Ito po yung sinasabi ng Romans 1:16. Basahin natin po. Ready? 1, 2, 3, go! I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First of the Jew, then the Gentile. Alam niyo pa po, kung ikaw ay sa school, sino napahiya sa school na hindi alam yung sagot pag tinanong yung teacher? Wala tayo siguro, Alam niyo po, nahihiya tayo pag hindi natin alam yung sagot. Pero we are, proud. Gusto magtaas ng kamay pag alam natin yung sagot. Confident. Yan. Si Paul, he is not ashamed of the gospel because he knows, ang paniniwala dito ay mayroong wisdom. You will not be ashamed of the gospel to share if you know an in and outs nito. Mga kapatid, ang mensahe po na dala-dala natin ay mayroong kapangyarihan para po to set the people free at buksan po ang kanilang mga mata. Hindi lang naman po intellectual na mga na aspeto tayo may barriers, kundi demonic barriers. Sabi po sabi sa 2 Corinthians 4:4, for the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of God, the glory of Christ who is the image of God. Dahil po yung gospel has the power to save si Paul po must proclaim the gospel kahit po marami siyang opposition. And we must also proclaim the gospel kahit marami tayo pong opposition. Kasapin ko po yung mga kapatid na hindi nagsishare ng salita ng Diyos. Para sa inyo po to. Kayo ba ay nade-demoralize sa pagkipag-usap sa mga unbelievers dahil kayo ay takot kutsain? O kaya takot kayo na baka may tanong siya na hindi niyo masagot? O kaya nagsishare lang kayo sa mga taong alam niyo na hindi kayo kutsain? Nagsishare lang kayo sa mga tao na hindi hostile sa inyo? At sa mga believers naman na hindi nagsishare ng salita ng Diyos, napag-usapan lang ba natin si Jesus within us sa Bible study? At hindi na nakakalabas si Jesus sa ating mga Bible study? Be honest, mga kapatid. Ang mensahe ng kaligtasan must not be silenced. Amen po ba?
kahit man po anong prejudice na ma-experience natin. We must be wise and winsome. Tanong mo sa kapatid mo, wise ka ba at winsome? Alam mo, tayo ang dito, handsome at saka mga beautiful. Pero not all are winsome. No. Ano pa? Yung ano po, yung sa next verse, yung verses 19, 20, 21, ito po actually ay quotation na ni Paul, kinote niya yung Isaiah. Tignan ko lang kung nandito. Ito po. Ang verses 19 to 21, ito po ay quotation from Isaiah. Ang sabi doon kasi, yung mga wise na mga tao, yung mga scholar na mga tao, yung mga philosopher na mga tao, pag tinitingnan mo, pag ang mga taong ito, yung mga intellectuals, actually, ako man din ay namamangha sa kanilang talino. Kasi mahilig ako sa manood ng mga dokumentary na mga about sa mga intellectuals na atheists. Ang mga scientists na na napakatalino, ang mga pero hindi naniniwala kay Kristo, yung mga artists na napakaganda ng gawa ng kanilang mga kamay, pero hindi naniniwala kay Kristo. Pag tinignan mo sila, they don't know how to fit in, ang ating Panginoong Hesus sa kanilang talento. At ang tawag ng Bible doon ay, sa mga ganong klaseng katalinuhan ay foolishness. At sino pa po ang makakatanggap ng simpleng gospel? Pangalawa, anong sabi dyan? Basahin natin. Those who do not depend on miracles and signs. Ulit. 1, 2, 3, go. Those who do not depend on miracles and signs. Yes. For Sa ang word dyan na preach sa verse 21, ang ibig sabihin nun ay, sa Greek ay kirigma. Ako ay naging kabahagi na yung kirigma na group, yung sa Catholic, di ko ba? Naging kabahagi ako doon kahit nung ako ay high school. At ako ay, maging nung college days, ay naging kasama ko po si Bo Sanchez sa kirigma. At doon kami nagba-Bible study sa Cubao, sa New York Street. Kung nakapunta na kayo doon sa Bible study place nila, kasama ko doon si Bo Sanchez at the time. So, pero mas may edad siya kaysa akin. At that time, So, ang sabi doon ibig sabihin ng kirigma ay public preaching. Ibig sabihin, ang kirigma ay yung nag-preach ka aloud. Kaya nga po si Paul, nung nagkikirigma siya ay preaching the gospel aloud, Hindi lang po ang preaching niya po ang in-scorn ng mga taga-Korinto, nabanggit natin kanina, pati po ang kanyang mensahe. Sa typical na Jewish na tao, ang kanilang reaction sa gospel, kahit si Jesus Christ yung nag-preach, anong hiningi nila kay Jesus Christ para mapapatunayan na totoo ang sinasabi ni Jesus? Signs and wonders. Naniniwala ba sila kay Jesus Christ after the miracles? Hindi pa rin. Hindi. Maraming hindi naniwala. Actually, ang naniwala sa signs and wonders at the time ni Jesus, tapos actually, marami pa siyang naging kaaway. At supposed to be na manampatay sa kanya, gusto pa siyang patayin. Di po ba? Alam natin yung kwento. So, ang demand po ng mga taong hindi nanawala sa gospel ng signs and wonders ay actually smoke screen lang yon para maitago ang kanilang puso na hindi nanawala sa gospel. Sa aming Bible study noon,
mayroong kapatid doon na lagi nagkukwento tungkol sa miracles. Miracle ni Mary, umulan yung, mayroong lugar doon na umulan ng bulaklak. Di po ba? Narinig niyo yan? Lagi siya nagkukwento ng mga miracles. Sabi ko, kuya, hindi mo ba alam na yung gospel ay mas powerful kaysa miracle? Hindi siya masagot. Sabi ko, anong purpose ng miracle na yon? Yung umulan ng bulaklak. Hindi na rin masagot kung ano. Sabi ko, dapat may purpose yon. Sabi ko, nang tawanan na kami, nagkwento kami sa aming BS group. Sabi ko sa kanya, alam mo, nagalit lang yung MMDA kasi nagkalat lang ng bulaklak. Kung wala naman purpose yon, no? Kung saan po yung image ni Maria andon, ay andon din sila. No? Kung saan ang image ni Padre Pio, nandun din sila. Naghanap ng miracles. No? Ang miracles itself is not bad. No? But it is not the gospel. Kaya po sa pulpito, ang mga healing, that is good. No? But healing ang pinapatotoo natin dito. But it's not about Jesus, it's about us. Na tinanggap natin kay Jesus. It's not the gospel. Naunawaan ba natin yon? Alam niyo ba kung bakit nire-reject ng mga Hudyo si Jesus Christ? Kasi po siya ay a Savior na matay. Alam niyo ba kung bakit nire-reject ng mga Greeks ang ating Panginoong Hesus? Kung ang Hudyo, siya po ay namatay, ang mga Greek, dahil siya po ay nabuhay. Dahil po sa mga Greek po, hindi sila po naniniwala sa bodily resurrection. Naniniwala sila sa immortal resurrection ng soul. No? Kaya po, pag sa pandinig po ng mga Grego, no, ang mensahe ni Paul na Jesus crucified, para sa kanila, ito ay magaspang na mensahe. Sabi sa Acts 17:32, now when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, but others, we will hear you again about this. Nakita natin po how ang kultura natin nagmumold sa ating paniniwala. Ang kultura ng Hudyo, ang kultura ng mga Greek, ang kultura ng Pilipino. Ano po ang namumold sa inyo para po kayo hindi makapag-share ng gospel? Ano po ang kultura na nakakalakihan nyo ngayon habang nasa loob ka na inyong kwarto na gusto mo lang gawin para hindi ka makashare ng gospel? Rather, yung preferred communication ng taga-Corinto na patalumpati, hindi pinagbigyan ni Paul, no? Matatag siya na ipaliwanag, ipahayag ang gospel as a straight gospel, plain and simple. Sabi sa verse 23, mayroon pa ba? Wala. Ito na. Basahin ko na lang. Sabi ni Paul, we preach Christ crucified. Sabi niyo, Christ crucified. Christ crucified. We preach Christ crucified, a stumbling block to the Jew and foolishness to the Gentiles. Alam niyo po yung Christ crucified na term, sa paimbabaw, kung ang mga Kristiyano ay kinoconsider na BO, pag sinasabi mong Christ crucified, pag ikaw ay Kristiyano, pag narinig ng mga intellectuals ng Christ crucified, ikaw ay hindi lang BO, kundi bobong-bobo, super bobo. Ikaw ay oxymoron. Ganun po ang tingin ng gospel sa ng mga taga-Korinto kay Paul. Bakit po? Gusto niyo malaman? Bakit tayo tinitingnan ng mga tao na ganyan? Ng mga intellectuals?
Kasi po, Christ crucified is a contradiction of terms. Christ, pag ibig sabihin ng Christ, pag sinabi natin Christ, ano siya? Triumphant, Savior, no? Powerful, kaluwalhatian, yung Christ, the word Christ. Ang crucified, no? Opposite noon. Ng talunan, tigok, no? Talunan, mahina. Kaya pag sinabi mong Christ crucified, Savior na tigok. O kaya masasabi natin sa na triumphant na talunan. Mayroon bang ganon? Parang oxymoron yung pag sinabi mo, ang sarap-sarap ng fried ice. May fried ba na yellow? Wala. That's oxymoron. Hindi ka lang bobo, dahil bobo ka, alimbawa, example, hindi ka naman talaga pinagkaluabian ni Lord ng ganong klaseng talino. The standard ng tao, ganon. Pero, ang iyong, mayroon naman kasing, ng BOBO na maayos magsalita. Mayroon namang BOBO na pag nagsasalita sila, mas lalo mong hindi maintindihan kasi mga sinasabi nila, parang spaghetti, salungan-salungan. Parang ito na nga. Fried ice. Parang ganon. Kaya nga po, huwag kayong magtataka pag yung ganun po ang tingin po ng mga intellectual sa Kristiyano. Pero napakainam si Paul at maging tayo din naman. Si Paul at maging tayo din naman, hindi natin dapat i-water down ang gospel. Amen po ba? Konti na lang nag-amen. Amen. Hindi natin i-water down ang gospel para po papapagbigyan ang mga grupo-grupo na nakikinig nito. Kasi po, dapat ipapahayag natin ang gospel plain at simple. Kasi po, kung sino po makakatanggap ng plain and simple na gospel, siya po ang makakatanggap ng totoong Kristyanismo. Hindi po matanggap niya yung Christianity light na pagbigyan natin ng isipan, pero ang kaluluwa naman ay empty. Parang Facebook, mayroong Facebook light. Magagamit mong Facebook light, pero maraming features na wala. Kaya when we preach the gospel, we preach it as a straight gospel. Para po ang makakatanggap nito ay totoong Kristyanismo ang patanggap nila. Nagkakaintindihan po ba? Amen. Marami tayong examples na makikita si Paul na nagpipreach ng straight gospel. Yung nabanggit natin kanina yung tungkol sa 1 Corinthians 15:3-4. Hindi na natin babasahin. Sa verse 24, ang sabi nito, but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. So si Kristo pala yung ating kapangyarihan at siya po yung ating wisdom. So, ang word doon na called sa verse 24, may double call yung gospel. Ang unang call niya yung external, yung word of God, yung napapakinggan natin. Yung pangalawa, yung Holy Spirit, yung internal. So, ang gospel, pag nakikinig tayo, may double call siya. The word of God and the Spirit of God. Both externally and internally. Ang mga Hudyo po, dahil po sila po ay colony ng Romans, pag ikaw ay colony, o kaya may isang bata na gusto mong sit in the corner, may bata, may anak ka, may ginawa kang kasalanan, sit in the corner. O kaya tayo man nandun, nung bata pa tayo, pinapatahimik tayo ng ating mga magulang kasi tayo magugulo. Mas lalo tayo nagpupumiglas, di po ba? Mas lalo tayong pumupiglas. Gusto natin ipakita na tayo may kapangyarihan na subayin yung sa authority. Ganun po yung mga Hudyo. Dahil po sila po ay colony ng Romano. Nais nila mag-display ng power. Kaya nga po yun ang galit ng mga Pariseo kay Jesus Christ. Gusto nila magkaroon ng power over Jesus Christ. Ang mga Hudyo naman, sila po ay wisdom seekers. Ang kapangyarihan na hinahanap ng mga Hudyo, ang wisdom na hinahanap ng mga taga-Korinto, mga Greeks, ay hindi nila alam what ay matatagpuan nila sa ating Panginoong Hesus.
kapangyarihan at wisdom. Kapangyarihan to the max, wisdom to the max. But ito po ay hindi nila nakita dahil sa kanilang bulag na mga mata, dahil sa kanilang kultura. Ganon din tayo mga kapatid. Hindi nyo ba alam? Lahat tayo walang excuse. From sa inyong lingkod, kahit kayo, mayroon tayong kabulagan sa Kristyanismo. Na inuuna natin ang ating sarili. Sabi nga kanina ng Kuya Tong, tayo po ay selfish. Kaya nga po, selfish tayo, kaya po yun ang kabulagan natin, ang pagiging selfish natin. Sa verse 24 po, sabi doon, sa verse 25, for the foolishness of God is wiser than man's wisdom, and for the weakness of God is stronger than man's strength. Ito po yung confirmation naman ng verse 24 na yung the wisdom of man and the power of man mas malakas yung divine power at saka yung divine wisdom. Kaya po, mas maganda po sa atin po ng mga Kristiyano, nais natin yung titingnan natin yung mayroon ba akong divine wisdom na pinagkaloob ng Lord sa akin? O sarili ko lang wisdom ito? Mayroon ba akong divine na kapangyarihan na ginagamit to share the gospel? O kapangyarihan ko lang ito? We have to be distinguished, brothers and sisters. Be wise. Kung maging wise tayo ay magiging winsome, handsome, and beautiful. Sa verse 26 hanggang 29, si Paul dito po demonstrate siya yung uselessness ng man's wisdom at man's power. Ang ating kapangyarihan, ang ating wisdom, sinasabi ni Paul, pag nagsishare ka ng gospel, useless yan, useless. Walang kabuluhan ang ating wisdom at power, humanly. No? At bakit? Kasi po, si Paul po is speaking on his experience sa ganito sa verses na yan. Hindi niya po ang natural experience niya na sinishare niya, kundi yung supernatural encounter niya with the Lord Jesus Christ. Yung divine encounter niya. Yung calling natin, kung paano tayo tinawag, ang iba tinawag as secretary, di po ba? Ang iba ay tinawag as engineer. Ang sabi diyan, many are wise, not many are influential, not many are noble. So kung paano man tayo tinawag, hindi po importante kung anong standing natin nung tinatawag tayo. Ang importante ang ating vocation. Ang ating buhay na tinawag kung ano tayo, ay dapat, kung ano tayo tinawag na vocation, halimbawa pastor o elder, dapat magkukonform doon ang buhay natin sa ating vocation, kung ano yon. Gets natin po? Maliwanag ba yon? So yun po ang sinasabi ni Paul. At bakit po dapat magkukonform ang buhay natin sa ating vocation? Ang reason dyan ay so that no one may boast before Him. Dahil po ang kapangyarihan at ang wisdom ng Diyos ang ating gagamitin, hindi po sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Malapit na po tayo. Okay. Sa verses 30 and 31, basahin po natin sabay-sabay. Therefore, 30 and 31 sa baba. Ready? 1, 2, 3, go! It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let him who boasts, boast in the Lord. Amen. So makikita natin yung nag-iba na po ang tono ni Paul dito. Dati, yung sinasabi ng wisdom
Nag-change na po yung dati sa Greek perspective, ngayon sa God's perspective na ang wisdom na dyan. So, makikita natin dito no, yung dulo ng kanyang, ng kanyang pananalita. Ang wisdom ay hindi na po what. Kasi ang wisdom, what? Ano bang kaya mo? Human wisdom. Kung yung wisdom natin ay nagiging, hindi na siya what, nagiging who? Si Jesus Christ. Amen po ba? So, nag-iba na ang tono niya. So, sa sunod natin sino pa po makakatanggap ng simple gospel? Ang pangatlo, those who do not depend on personalities. Yan. Basahin natin kasi hindi natin nabasa ito kanina, yung verses 1 to 5 sa chapter 2. Ready? 1, 2, 3, go! When I came to you, brothers, I did not come with boldness or pure wisdom, I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. I came to you in weakness and fear, and with much trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with the demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on man's wisdom, but on God's power. Si Paul po, alam natin, kilala natin siya. Sabi natin kanina, apostle siya, preacher siya, no? Nag-founder siya ng maraming churches. Pero hindi siya po nag-preach as Paul, the founder of a church. Hindi siya po nag-preach as Paul, as the philosopher, no? Hindi niya po ginamit ang kanyang personalidad. At tayo din naman, pag nag-preach tayo, hindi natin gagamitin ng ating charm. Hindi natin gagamitin ng ating handsomeness or beautiness. O hindi natin itutulog ang magaling ang aming pastor. O magaling ang aming elder. O kaya, pumunta ka sa church kasi magandang aming praise and worship. Ang pang-akit ng marami, masarap ang aming pagkain. Tingnan natin po kung ano po ang hindi ginawa ni Paul. Although he is an apostle, he's a preacher, he's a teacher, he's a philosopher, founder ng mga maraming churches. Tingnan natin ang hindi niya ginawa. Sa verse 1, ang hindi niya ginawa ay yung ganda ng pananalita, eloquence of words. Ganda ng pananalita, maaaring masabi natin sa Greek standard rhetoric na pananalita. Mapanghikayat na pananalita. Ano pang hindi niya ginawa sa verse 1? Wisdom ng tao, no? Hindi na ginamit ang wisdom na as perceived ng mga Grego. Kasi ang wisdom sa kanila, pag ikaw ay nakakapag-aral ng philosophy. No? Ano pang hindi na ginamit? Sa verse 4, hindi siya gumamit ng mapanghikayat na pananalita, persuasive words. Hindi, although pwede natin gawin ni Paul ito, titingnan natin, no? I-imagine ko at that time, pag nag-share ng gospel si Paul, ang dating sa akin ay persuasive kasi matalino siya. Pero hindi niya ginamit yun. Maring ang marami sa atin dito, matalino, ang dating ay persuasive, lalong-lalo na ang pinag-share natin ay medyo intellectually poor, no, sa standard ng tao. Ay, ang galing-galing naman niya magsalita. Parang gusto kong makinig sa kanya. Alam mo, nag-share ako sa balad noon ng gospel. Ang tanong sa akin, no, medyo may edad ng tao, medyo kagalang-galang tingnan. Sabi niya, saan ka nag-aaral? Itanong ako, saan ka nag-aaral? Sino nagturo sa'yo? Ang dami niyang tanong, sunod-sunod, mga 5 yata, hindi ko masagot ang mga tanong niya. Kasi hindi naman wala namang nagturo ng Hindi ko naman masabi sa School of Volcas, ano yun? Saan seminary ka Saan seminary ka ganun po mga tanong niya, sunod-sunod. At that time, parang naisip ko yung mga bagay na yon. I was not prepared. Natamimi ako. Pero makikita natin dito kung ano po ang ginamit ni Paul sa kanyang pag-share ng salita ng Diyos. Una-una, yung sa verse 1, yung God has done in Christ. Kung ibig sabihin, kung ano po ang ginawa ng Diyos sa atin. Ang testimony natin kung ano po ang ginawa ni Kristo sa atin.
We can testify, no, kung ano pong ginawa na sa atin, kung iba-iba tayong testimony. So ano po pong ginawa ni Paul, no? Sa verse 2, ang focus doon ay si Jesus Christ and Him crucified. Ang focus, si Jesus. Tingnan natin, ang focus ay hindi yung church. No? Huwag nating pagbalik-balik ta rin yun sa ating paghahayo. Walang kinalaman yung church sa paghahayo natin. Si Jesus. Wala tayong kinalaman tayo doon. Tayo yung church. No? Ano pa ba ang ginamit ni Paul sa kanyang pagpapayag? Sa verse 3, sabi niya doon, I came to you in weakness and fear and with much trembling. Maari si Paul, hindi ko alam kung si Paul ay mayroon siyang physical ailment. Parang mayroon siyang physical ailment. No? Pero, he spoke anyway ng gospel. Alam niyo po, sa atin, na mahilig maglaro, alam ako mahilig mag-ping-pong, iba mahilig mag-volleyball, iba mahilig mag-basketball, Scrabble. Umaabot tayo doon ng alas 11 ng gabi. No? Hindi tayo napapagod kasi nag-i-enjoy tayo. Pero pag magyayain mo ng evangelism, anong sagot? Pagod ako eh. Ay, hindi na para sa akin, para sa mga bagong matanda na ako. Tapos na ako dyan. Alam niyo po, yung mga kabulagan natin sa buhay, yung mga kultura natin, personal na kultura natin. Kung minsan, hindi naman Filipino culture. Kultura lang talaga natin. Yung pagiging selfish. Isa po yata sa mga kultura ng tao na hindi na matanggal-tanggal yung pagiging selfish. Hanggang yata mamatay tayo ganun. Pero bawasan natin pagiging selfish natin. No? Amen po ba? First importance is the gospel. What we do with the gospel is the first importance. Ang growing in Christ is second. Ang third siguro yung ating mga layaw sa buhay. Nagkakaintindihan ba tayo? Amen. No? At sa verse 5, ang ginamit ni Paul ay kapangyarihan ng banal na espiritu. Alam natin po, ang mapangikayat na salita natin ay hindi po makapag-transform ng buhay ng tao. Wala pong taong masyadong magaling magsalita ay matransform ang buhay ng tao, kundi sa kapangyarihan lamang ng banal na espiritu. Amen. So po, sa ating conclusion, basahin po natin. Ready? 1, 2, 3, go! We did not receive the gospel by chance. It was handed down to us through history. The strength of the gospel is in its faithful witness. The gospel is a simple truth preached by simple people for simple hearers. Its power does not rest on men but on God. It brings wisdom but only for those who believe. It brings signs and wonders, but only for those who follow and obey. Most of all, it brings salvation to those who would hear and have faith in Christ. Today, we are challenged to be simple in our hearing, understanding, and obedience to the gospel. God intends that we change by believing and obeying the simple truth of the gospel. Even today, the gospel is foolishness to those who perish, but the wisdom, power, and salvation of God for those who are being saved. Amen. Alam niyo po, sa closing po, lagi kong sinishare ito sa ating mga kapatid. Parang sirang plaka na yata ako. I-challenge natin ang sarili natin. Kung ano pa po ang mga bagay hindi natin nagagawa para sa ating Panginoon, i-challenge natin ang ating sarili. Paano mangyari yon? Gumawa tayo ng mga bagay na hindi natin gusto para sa Panginoon. Maliwanag ba yon? Gumawa tayo ng mga bagay na hindi natin gusto para sa Panginoon. I-challenge natin ang ating sarili. Alam niyo kung bakit na-experience ganito? May maraming bagay po na hindi ako gusto. At kayo din naman. Di po ba? Pero nung ginawa mo na, sa una siguro, sabi mo, nakakapagod. Pag sa sunod mo na ginawa, medyo love mo na siya ng konti.
at sa patuloy nating na pagkagawa nito, nababawasan po ang ating selfishness. I-challenge natin ang ating mga sarili sa mga bagay na hindi natin gustong gawin para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo ay tumayo. Father God, purihin ka, takilain ka po sa aming buhay, Lord. Maraming salamat po sa umagang ito, sa inyong mensahe po. Lord, nawa po, ang mensahe po ng salvation po ay maging simple at payak para sa aming Father God. At upang ma-share na po ito ng simple at payak. Father God, kung ano man po ang balakid po na hindi namin magawa, Father God, ipakita namin ito po sa amin, Father God. Give us the power, Father God, the wisdom, the strength, Father God, na nanggagaling lamang sa inyo para po ma-accomplish ang mga bagay na nais mong accomplish sa aming pagbuhay. Father God, pinupuli ka namin, dinadakila sa tanging pangalan ng Jesus. Amen.